A blessed Saturday to all. So, ang share po natin ngayon ay tatapusin na po natin ang Genesis 47, 48, 49, 50. So, ang summary po nito, sa Genesis 47, God provides even in difficult times. Ang dito naman po sa Genesis 48, God's blessing is by grace, not tradition. And 49 is speak blessings and truth over others. And the last is Genesis 50, forgiveness and trust in God's plan. Yan po ang nilalaman ng Genesis 47 to 50. God is always in control, even in famine, family, struggles, or uncertainty. God provides and sustains His people. Trust God's plan, not your own plan or your own understanding. Forgiveness is powerful. Your life has purpose in God's bigger plan. Blessings and faith should be passed to the next generation. What others intend for harm, God can turn into good. So yan po ang summarize ng Genesis 47 to 50. Sa Genesis 47 to 50 po, ang nilaman po noon ay ang kinausap po ni Jacob ang kanyang mga anak dahil siya po ay mamamatay na raw dahil sa dala ng kanyang katandaan. So pinatawag po niya ang lahat ng kanyang anak at binless po niya to isa-isa. Gayun din ang dalawang anak po ni Joseph na si Ephraim at si Manasseh. Tapos binilin din po ni Jacob sa kanila na ilibing siya kung saan nakalibing ang sila Abraham at si Isaac. Gayun din ang asawa niyang si Leah. At doon din nagtapos sa 50, Genesis 50, namatay nga si Jacob at doon po ay nilibing nila. Nagkaroon po doon ng 40 days na celebration or how do you call this? Ganun po din pinagdiriwang ng Egyptian yung pagkamatay ni Jacob. Tumagal po ng 40 days. At after that, at the age of 110 years old, namatay na rin po dyan si Joseph. At binless po si Ephraim na bilang bunsong anak na siyang magmamana ng lahi na kasunod ni Joseph. Gayon din po ang kanyang anak na si Manasseh. Yan po. Nagtatapos ang ating Genesis. Sana po marami tayong natutunan dito sa Genesis dahil yan po yung pinakaunang topic sa Biblia. Alam niyo po, yung pagbabasa po natin ng Bible sa mga hindi po nakakaalam o nakakaunawa. Yan po ay tunay na pangyayari sa buhay ng Panginoon kung paano siya kumilos sa kanyang mga binless na anak. Katulad po nila Moises, Isaac, Jacob, si Judah, si King David, King Solomon, at ang iba pang mga hari. Tunay na pangyayari po yan. Kaya po talagang nakakasabik po talagang magbasa dahil doon yung makikita kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Marami pong nagnanais na magbasa ng Biblia pero hindi po nila magawa. Dahil sa kakulangan nila ng oras, time, kasi ang una po natin ditong gagawin ay linisin natin ang ating puso, ang ating isip, total surrender to God. At mararamdaman niyo po kung paano kumikilos ang Panginoon sa inyong buhay. Mararamdaman niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Na napakasimple lang ang kanyang rules. Love God above all and love your neighbor as you love yourself para hindi na po tayo magkasala sa kanyang paningin. Yan po ang gusto ng Panginoon.
Ang foundation po na gusto ng Panginoon sa ating lahat ay ang love. Love, love, love. Kapag yan po ang tumubo sa inyong puso, ay hindi na po kayo makapag-iisip ng anumang kasamaan. Yes, we need financially in this world. But if you have God in your life, the finances follows everything to you. Darating po yan ang hindi nyo po yan hinahanap at hindi nyo po yan hinahabol. Marami po nagkakamali tungkol dito sa pera. Ang iniisip nila ang pera ay ang kailangan nila habang nabubuhay sila. Pero pag nasa Panginoon po kayo, parang baliwala po yun. Dahil ang iisipin nyo lang po na kapag nawala kayo sa mundo, makasama nyo ang Panginoong Diyos. Totoo po yan. Nasasabi ko lang po yan sa inyo dahil I totally surrender all myself and my family to God. Masarap po ang pakiramdam. Hindi na po kayo mag-iisip sa araw-araw. Hindi na, mawawala na po yung inyong worries, your fear, your doubt, yung takot po ninyo na mawalan ay mawawala na po yan sa inyo. Provided na isa kayong mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Okay? To God be the glory. Let's pray.